Breaking news mga kaibigan! Anong nangyari kay Congressman Boy Dila? Meron bang masamang nangyari kay Boy Dila? Bakit po nagkaganito siya? Ano po ang nangyari sa kanyang utak? Mukhang nagkaroon po siya ng cognitive impairment mga kaibigan. Ito po si Boy Dila. Ito naman yung sinasabi nila na ang gaba di magsaba. Pudinet, ano bang nangyari kay Boy Dila? Dahil meron po siyang nagbigay po siya ng eulogy sa huling hantungan or huling lamay ni Congressman Akop, mga kaibigan, no? Kasi si Akop syempre namayapa na, may he rest in peace. Nagbigay po siya ng message sa harap ng mga congressman, no? Nagbigay sila ng tribute. Mukhang ang sama ng kanyang mensahe. Ha? Napakasama ng kanyang binigay na message para po kay Congressman Akop, na mukhang ang gusto niyang sabihin mga kaibigan ay mag-isa na lang daw siya. Ha? Ang eksakto po ng sinabi niya mga kaibigan, pakiramdam ko mag-isa na lang ako. Sabi niyang ganun. At ang sinabi pa niya, wala na daw, no? Wala na daw sina Ace Barbers. Wala na rin daw po si Dan Fernandez at si Kong Paduano. Ako na lang po ang natitira. Bakit niya sinabing ganun? Siya na lang daw ang natitira mga kaibigan. Sa harap po ito ng Sa harap po ito ng Congress during the eulogy message or tribute para kay namayapang Akop. Kaya po mga kaibigan, marami pong nag-iisip at marami pong umani po ito ng samot-saring mga komento at mga reaction dahil po sa kanyang sinabi. Napakasama ng kanyang pag-muestra ng kanyang mensahe mga kaibigan, na mukhang nagkakatotoo na po ang sinabi ni Cara David. Kasi sa tingin po ng mga karamihan mga kaibigan, mukhang advance po mag-isip etong si Boy Dila, na gusto niyang sabihin mga kaibigan ay namayapa na rin itong nabanggit niya. Itong si Boy Boy Google namayapa na rin. Si Paduano namayapa na rin. Pati po itong si Barbero namayapa na rin, kasi parang ganun yung dating Ito pakita ko lang sa inyo para meron po tayong katibayan mga kaibigan, para mabigyan po kayo ng idea. Ipakita ko lang sa inyo, ipasilip ko lang, no? Bago po tayo tuloy po sa ating mga usapin, para lang po mabigyan din kayo ng ito ipakita ko sa inyo pati yung picture po. Tingnan mo, tingnan nyo mga kaibigan, pati yung picture tingnan nyo ang dating. Kaya po mga kaibigan, talagang umani po ito ng mga komento po sa social media. Kasi siya po ang nagsabi nito Parang ang dating po, kasi kung tutuusin, masama kasi ito para sa atin no? Alam mo na mga Pilipino, di ba? Marami po tayo pamahiin. Parang ang dating po mga kaibigan ay gusto na po niyang sumunod itong mga to kay Congressman Akop. Parang ganun yung dating Hindi ko sinasabi na hindi ko sinasabi na sila po ay tigok na rin, no? Hindi po, wala pong ganun. Ang nagsabi po nito sa speech, galing po ito sa speech ni Boy Dila, na parang pakiramdam daw niya mag-isa na lang ako. Sabi niya ganun. Bakit ganun? Sabi niya wala na sina Ace Barbers, Dan Fernandez at Congressman Paduano, at ako na lang po ang natitira. Grabe naman itong si Boy Dila, napaka-advance mag-isip. Anong nangyari mga kaibigan sa kanya? At eto pa, hindi pa tayo tapos. Meron pa siyang isa pang sinabi na umani din ito ng samot-saring komento po, at nag-trending po ito mga kaibigan, dahil ang sinabi niya guys, sa langit na lang daw sila maglalaro ng golf ni Congressman Akop. Grabe naman talaga itong si Boy Dila. Oy Boy Dila, wag ka namang ganyan.
Huwag ka naman magsalita ng ganyan, ha? Para ba ang ito ha, ano lang po ito ha, parang pakinamdam po ng karamihan ng mga netizens ay mukhang nagpapaalam na po mga kaibigan, ha? Mukhang mag-goodbye na po etong si Boy Dila kasi ganun yung dating eh. 'Di ba? Ganun yung dating. Nung isang araw, 'di ba? Nung isang araw po mga kaibigan, inatake, 'di ba? Nung isang araw, inatake itong si Barbers sa kanyang speech. 'Di ba? Na ano, 'di ba pinag-usapan natin yung speech ni Barbers? Oh. 'Di ba? Oh, ngayon naman ito naman si Boy Dila, mga kaibigan. Grabe naman talaga itong si Boy Dila, oh. Mukhang ang gusto niyang gawin mga kaibigan, ha, magpahinga na kayo. Ha? Parang gusto niyang sabihin eh na magpahinga na kayo. Itong mga nasa picture po mga kaibigan, bakit naman kasi itong picture pang black and white pa? Grabe naman talaga. Oo nga, ang sosyal eh. Sa langit na lang daw sila maglalaro ng golf ni Congressman Acop. Grabe naman talaga. Ano ba ito? Ito ba'y nagpapahiwatig na mga kaibigan? Sa bagay, lahat naman tayo, no? Lahat naman ng tao ay talaga doon mapupunta yan. So ito na, pag-usapan na po natin ito. Ano ba itong sinasabi niya mga kaibigan na pakiramdam ko ay mag-isa na lang ako? Sabi niyang ganun. Wala na sina Ace Barbers, Dan Fernandez at Kong Paduano. Ako na lang po ang natitira. Bakit niyang sinabing ganun? Na siya na lang daw ang natitira mga kaibigan, no? Kung babasahin po natin, ang sabi dito sa balita, malungkot na ibinahagi ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. na siya na lamang ang natitirang miyembro ng House Quad Committee or Quadcom na nasa House of Representatives. Ayun! Yung pala yung gusto niyang sabihin. Siya na lang pala daw ang natitirang Quadcom mga kaibigan. Bakit? Asa na ba sila? So sa kanyang pahayag, inilarawan ni Abante ang pakiramdam na pag-iisa matapos mawala sa Kamara ang kanyang mga dating kasamahan sa Quadcom. Ang yumaong Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop. Ito makinig kayo mabuti mga kaibigan ha. Pakinggan niyo mabuti ang balita. Okay? Ito po ang sinabi hindi galing sa akin to ha. Hindi galing sa akin to. Galing po ito sa ang balita ngayon. Ulitin ko ha. Ang sabi dito mga kaibigan, matapos mawala sa Kamara ang kanyang mga dating kasamahan sa Quadcom, ang yumaong Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop, dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, dating Laguna Representative Dan Fernandez at dating Abang Lingkod Representative Joseph Stephen Paduano. So mga kaibigan, talagang inuna po yung ang yumao. Parang ang dating tuloy mga kaibigan sa mga netizens. Isa sa mga netizens po kasi syempre yung iba po nag-iba kasi interpretation no? Nag-iiba kasi ang interpretation. So akala nila mga kaibigan na talagang literal po literal na yumao na po itong mga binanggit po mga kaibigan dito sa balita. Parang ganun yung dating eh. Kaya po umabot, ang dami po mga comment talaga guys, grabe. Talagang akala nila mga kaibigan ay namaalam na po talaga sila. So ang dating po guys, mukhang nagmamadali, no? Ito dating lang po Ito lang po yung isang points of view lang po ng mga komento. Mukhang nagmamadali po mga kaibigan etong si Boy Dila na umakyat na po. Dahil meron pa siyang isang sinasabi mga kaibigan. Sabi niya, pakiramdam ko, mag-isa na lang ako. Wala na sina Ace Barbers, Dan Fernandez, at Kong Paduano. Ako na lang po ang natitira. I feel like I'm left alone. Wala na si Ace Barbers. Dagdag pa niya, tila siya ngayon ang nagiging punteriya dahil siya na lang ang veteranong kasapi ng Quadcom mananatili sa Kamara. So mga kaibigan, mukhang ang dating po guys, talagang parang namamaalam, no? Parang ganun yung dating no? Parang hindi ko naman sinabing no?
Pero parang ganun yung dating. Kasi po mga kaibigan, meron pa siyang isang post. Ito po, pag-usapan din natin dahil umabot din po ito ng, kumbaga, nag-trending din ito guys. Talagang grabe pong, ang dami nag-comment po mga kaibigan. Ito, napakasosyal. Ha? Napakasosyal mga kaibigan, no? Nangingilid ang luha, abante, binalikan ang mga alaala ni Akop. Doon na lang tayo makakapaglaro ng golf sa langit. Now, grabe, sana all. Ha? Doon na lang daw sila makakapaglaro ng golf sa langit. Grabe naman talaga, pati ba naman langit may golf? Ganon kasosyal mga kaibigan. So, ngayon, ano po masasabi nyo dito? Kasi kung babasahin po natin mga kaibigan, hindi napigilang maging emosyonal si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. habang binalikan ang mga personal na alaala niya kasama ang yumaong Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop sa memorial service na ginanap sa House of Representatives nitong Lunes, December 29. Sa kanyang eulogy, inaalaala ni Abante ang simpleng ngunit makabuluang paanyaya ni Acop. Ang paulit-ulit na pag-imbita nitong maglaro ng golf sa Antipolo bago pa naman ito nagkasakit. Isang paanyayang hindi nila kailanman natupad. Naalala ko pa, palagi niya akong inaanyayahang maglaro ng golf sa Antipolo. Ngunit hindi ko iyon nagawa. Bago siya nagkasakit, sinabi ko sa kanya, maglalaro tayo ng golf. Ngayon, tila doon na lang tayo magkakapaglaro ng golf sa langit. Ayan po mga kaibigan, mukhang sa langit na lang po sila magkikita. Nako, grabe naman talaga ito. Ano ba ibig sabihin ito? Sige nga mga kaibigan, kayo nga mag-interpret guys. Kayo nga magbigay ng sarili nyong interpretation. Parang mukhang masamang pangitain po ito mga kaibigan, no? Kung tutuusin ha, kung talagang literal lang po ha, napakasamang pangitain po ito mga kaibigan. Ito talagang si Cara David, oh. Oy, Cara David, ano ba yung wish mo? So mga kaibigan, para sa akin lang po ha, kasi sabi po ng mga matatanda ay mag-ingat po tayo sa ating mga sinasabi. Sabi pa nga nila, kung wala daw tayong masabing maganda, ay tumahimik na lang daw tayo mga kaibigan. Grabe naman kayo. Pero ano po itong sinasabi ni Boy Dila? Ha? Talaga bang matutupad na po ang alphabetical order? Grabe naman ha. Emotional message. Ay nako. Sa bagay, sabi nga nila mga kaibigan, we have to respect, no? We have to respect the dead. Yeah, syempre, nirerespeto po namin ang patay. Sino ba namang hindi may respeto sa patay? Yan po ang ating pagiging Pilipino, no? We have to respect the dead, of course. Pero, sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, palagi ko po itong paulit-ulit na sinasabi sa aking live, na hindi po natin mauutusan ang iba nating mga kababayan, ang mga netizens, lalong-lalo na po sa social media. Kung ano po yung pakiramdam nila. Dahil kung sana gumawa kayo ng mabuti during his time, during the Quadcom time, baka siguro marami pong magluluksa at marami pong magbibigay ng kanilang simpatya. Kaso lang mga kaibigan, baliktad. Ito po, totoo po ito ha, hindi po ito marites. Bumaliktad po mga kaibigan. Ha? Hindi na po nagbigay ng mga simpatya. Ha? Marami pa pong imbis na magbigay sila ng syempre, di ba? Nagluluksa. Kumbaga, pag may namatay, nagluluksa eh. Hindi. Bumaliktad mga kaibigan. Marami pang natuwa. Binuin nyo. Di ba? Namayapa na ang isang tao. Marami pang natuwa. Grabe. Kaya po, sabi nga nila mga kaibigan, isa po itong paalaala. Di ba? Parang ang dating dito guys, ano to no? Parang lesson learned yan eh. Parang ganun eh. Di ba? Na dapat gumawa kang mabuti. You have to do good deeds. Dahil maiksi lang po ang buhay natin. Alam po natin, hindi po natin hawak ang ating, di ba? Hindi po natin hawak eh. Ang ating destiny, no? Kumbaga, sabi nga nila guys, ipasa Diyos na lang po natin.
yung mga taong namayapa po. Dahil hindi naman talaga natin alam kung anong mangyayari sa buhay natin. Si Lord lang po ang may alam dyan. Pero, pagdating po dito sa mga tao o sa mga netizens, hindi rin po natin hawak ang kanilang damdamin. Kaya po nagkakaroon po ng mga mixed emotions. Di ba? Hindi po natin masisisi yung iba na talagang imbis na malungkot or magbigay ng sympathy, ay natutuwa pa po sila mga kaibigan sa nangyayari. Dahil nga sa mga pinapakita po nila. Hindi kasi nagkaroon ng magandang hindi kasi sila nagpakita ng magandang sa Quadcom eh. 'Di ba? Totoo naman 'yun. Hindi naman hindi naman 'yan sikreto eh. 'Di ba? Public knowledge naman 'yan. Alam ng lahat kung anong nangyari talaga sa Quadcom, lalong-lalo na po sa Tricom. 'Di ba? Palagi ko ngayon naiisip at palagi kong binabalik-balikan yung nangyari kay Colonel Grijaldo. Palagi kong naiisip yun mga kaibigan eh, yung kay Colonel Grijaldo eh. Kasi biruin mo no, napaka-decorated niya na isang colonel. Tapos ganun lang ang ginawa sa kanya, di ba? Napakasaklap eh no, napakalungkot. Na imbis na galangin mo, saludo ka dapat sa kanya dahil marami po siyang nagawa sa bayan natin bilang isang parte ng men in uniform. Pero po mga kaibigan, anong ginawa sa kanya? Bilang resource person, anong ginawa sa kanya sa Quadcom? O kayo nang bahala. Alam nyo naman siguro yan. Di ba? Kaya po mga kaibigan, hindi po natin maiwasan na magkakaroon talaga ng iba-ibang mga comment or mga reaction patungkol po dito sa mga pinagsasabi nitong si Boy Dila. So yan po mga kaibigan ang ating update no.